Alright, nandito na naman tayo mga kaibigan. Nandiyan ka na naman. Update na naman tayo dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito na ang nagtitrending ngayon. Grupo tinawag na Pure Evil ang mga krimeng umano ni Apollo Kibuloy. Frontline ngayon. Ito na. Pure Evil. Ganyan po tinawag ng Gabriela Party List ang umano'y krimeng ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayan mga kaibigan, na tinawag ng Gabriela si Kibuloy na Pure Evil. Okay? Ako, take 2. Pure Evil. Ganyan po tinawag ng Gabriela Party List ang umano'y krimeng ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy. Siya lang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Pero si Kibuloy, nanindigang wala siyang kasalanan at naghain ng not guilty plea sa lahat ng kasong silampa laban sa kanya. Ganon, ibig sabihin na talaga si Kibuloy naniniwala na wala siyang kasalanan. Naghain ng not guilty mga kaibigan, inulit ko lang. Pero si Kibuloy, nanindigang wala siyang kasalanan at naghain ng not guilty plea sa lahat ng kasong silampa laban sa kanya. Nasa phone ay nabalitang yan si Phil Montalvo. Nagpapalusot pa si Kibuloy, ano? Yan ang mensahe ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga taga-suporta niya at sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Ibig sabihin, tatag lang. Ano yan? Ibig sabihin ay manampalataya lang, okay? Maniwala lang, o gano'n. Manalig lang. Sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus. Montalvo. Ayan, Yan ang mensahe ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga taga-suporta niya at sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Sinabi niya yan matapos niyang maghain ng not guilty plea para sa kasong qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court. Nanindigan silang inosente ang pastor. Ay, dumali. Kayo mga kaibigan, kung kayo itatanungin, si Kibuloy ba ay inosente? Kung ako tatanungin, si Kibuloy ay guilty. Okay, continue lang. Not guilty. Not guilty plea rin ang inihain ng 4 na kapwa niya akusado. Yun nga lang, hindi natuloy ang pre-trial ng kaso dahil maliban kay Kibuloy, walang abogadong dumating para sa ibang akusado. Sa October 17, itinakda ang pre-trial ng kaso sa Pasig RTC kasabay ng arraignment o pagbasa ng sakdal. Naghain ng motion ang kampo ni Kibuloy para mailipat ang kustodiya niya mula sa PNP Custodial Center. Bakit kaya si Kibuloy nakamas pa, nakatakip ang pagmumuka? Eh, kilalang kilala naman siya dito sa buong Pilipinas. Di ba? Dapat hindi natin tatakpan ang muka para puging-pugi siya. Nako. Kibuloy, continue lang. Patungong Armed Forces of the Philippines. O di kaya i-house arrest na lang dahil bukod sa health concerns, may banta raw sa seguridad ng pastor. Dumali, may banta na. Tapos sa balita pa, may sakit na. Samantalang nung tumatago siya, wala siyang sakit. Sobrang lakas. Ngayon, may sakit na. Ay talaga na. Ang ginagaya si Gloria, ano? Gloria, na dating presidente. May sakit. Pero tinutulan niya ng prosekusyon at iniutos ng korte na ibalik sa PNP Custodial Center si Kibuloy. Giit ng PNP, kaya naman nilang siguraduhin ang kaligtasan at kalusugan ng pastor. Hindi naman po, at saka yung mismong custodial po ay may dedicated po na nurse na nakabantay po doon sa not only him, but available po yung services po ng mga nurses po diyan, lahat po ng mga detainees. Ayon kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, ang umano'y krimen ni Kibuloy ay gawa ng isang pure evil. Dumali. Dumali ito si ano nito. Pure evil na. Rep Arlene Rosas. Okay, Gabriela Woman Party List. Yung PE yata ito. Yung mga ito, no? Pero balik lang tayo mga sa kay Kibuloy, mga kaibigan. Continue lang. Dedicated po na nurse na nakabantay po doon sa not only him, but available po yung services po ng mga nurses po diyan, lahat po ng mga detainees. Ayon kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, Gabriela, di ba? ang umano'y krimen ni Kibuloy ay gawa ng isang pure evil. Nako, ibig sabihin niya sa Tagalog, gawa ng isang tunay na demonyo. Ay, grabe! Diyos mio, Marimar! Naman, Kibuloy. Dapat daw mabulok sa kulungan ang pastor at hindi bigyan ng special treatment na ginagawa sa mga mayayaman at may kapit sa gobyerno. Dapat din daw imbestigahan ang posibleng kaugnayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtatago
ni Kibuloy. Samantala, sa drone video na ito na ipinadala sa News 5 ng isang mapagkakatiwalaang source, makikita ang mga sasakyan sa labas ng Bible School sa KOJC compound. Dito raw sumakay si Kibuloy matapos maaresto noong linggo. Ay, ganon. Talagang confirm na talaga na si Kibuloy ay doon na inaresto sa KOJC. Kasi nga, ang balita daw ay sumuko. Pero fake daw yon, okay? Yung sumuko siya. Talagang na-corner, kaya napilitang sumuko. Kasi nga, mga kaibigan, siguro, naisip siguro nila pag sumuko ang isang, si Kibuloy, baka mabawasan ang kaso. O patong-patong, baka maging patong na lang. O, pag sinabing sumuko. Pero kung na-aresto, ayun na, patong-patong na. O, di ba? O, continue lang. Ito rin ang convoy papuntang Old Airport sa Davao City, kung saan naman naghihintay ang C-130 plane ng Armed Forces of the Philippines. Dito, inilipat si Kibuloy para dalhin sa Maynila. Kinumpirma ito ni Davao Region Police Chief Brigadier General Nicolas Torre III. Tuwang-tuwa si General eh. Tataas ng ranggo niya, baka maging senador na ito. Oh, ganun, di ba? Si Bato de la Rosa, naging senador, nagpapogi. Nanalo, oh, di ba? Ganon din ito si General na nakahuli kay Kibuloy. Tuwang-tuwa at masaya mga kaibigan, sigurado tataas na ng pwesto. Magiging senador na. Dahil good job nga daw eh. Good job. Hindi katulad ng mga dating nilagay doon sa Davao, wala. Wala daw nagawa. Pero ito, ibang klase. Hindi tinigilan si Kibuloy. Paglipat kay Kibuloy sa aeroplano ng AFP matapos maaresto, nakuna ng drone video. Torre, hindi na nagulat sa inihaing not guilty plea ng pastor. Standard plea yan ng almost 99% ng lahat ng mga akusado na gustong mag-undergo ng trial. Ganon. Kaya lang mga kaibigan, ito si General Torre parang kinasuhan. Okay? Gustong patanggalin sa pwesto ng mga member. Yung mga loyalist ni Kibuloy. Continue lang, General. Kasi pag nag-plea sila ng guilty, ay wala ng trial. Bukod sa Pasig RTC, naghain din ng not guilty plea si Kibuloy at 4 pang akusado para naman sa mga kasong child at sexual abuse na isinampas sa Quezon City Regional Trial Court. Kaninang alas 5 ng hapon, inilipat ang 4 sa kustudiya ng Pasig City Jail dahil wala naman daw security risk sa kanila. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Tapos na mga kaibigan. Ito mga kaibigan, reaction video lang ito dito sa update ng love story or buhay-buhay ni Pastor Apollo Kibuloy nga na talaga namang nakaantabay ang sambayan ng Pilipino kung ano ang mangyayari sa kanya, not guilty ba o guilty or tuluyan na. Si Kibuloy ay mabubulok sa kulungan ng lifetime. Pag nasa sa kulungan na si Kibuloy, ano na ang mangyayari? Okay, sa tingin ko ay mangangaral yan doon. Baka maging yung mga kapwa niya preso ay maging mga relihiyoso. O, di ba? Ay, siyempre, si Kibuloy ay matinik ito. Ibang klase ito mga kaibigan. Pag, yung pa sa mga member, si Kibuloy, pag hinawakan daw ang iyong kamay, ay magiging member ka. Ganun katindi. Pero sila lang yun. Sabi lang nila. Okay? Pag ikaw daw ay ginanon ni Kibuloy, ikaw, naglalakad ka lang, tinawag ka ni Kibuloy. Ganun. Ning! Halika nga. At ginanong kanya. Ning, ikaw ba ay gusto mong pumunta sa langit pag ikaw ay natodas? Ganon. Sabi ng bata dyan di ba ikaw si pastor? Yeah, ako nga. Ako ang second coming of Jesus, the Son of God. Okay? Sumama ka sa akin. At ikaw ay mapupunta sa langit. Sigurado, sasama daw pag naganon ni Kibuloy. Malakas nga. Ibang klase ang karisma nito ni Kibuloy. Kaya lang, dito sa sa hearing niya, sa kaso niya, yun lang mahina. Kibuloy, ang umano'y krimen ni Kibuloy. Tapos na pala yan. Okay, hanggang dito na lang mga kaibigan. Anong masasabi niyo dito kay Kibuloy na naghain na ng not guilty plea sa mga kaso niyang patong-patong? Okay, hanggang dito na lang. Subscribe my channel. Don't forget, comment. Bye-bye. Thank you.